Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat mga kapatid. Ito na naman po ako, magsishare na naman ng salita ng ating Diyos. Magsishare na naman ng aking devotion ngayong umagang ito, pero unahin po natin ang lumapit sa ating Diyos. Manalangin po muna tayo. Magsiyo po tayo lahat. Yes, O God, Father God in heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, at aming Diyos na banal. Hindi kami nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Dahil Lord, ginising mo na naman kami ng maayos at malakas ang katawan. Binigyan na naman ng isang pagkakataon sa aming mga buhay. Salamat po. Salamat sa isang pagkakataon na naman na pinagkaloob mo sa amin para makinig, mag-aral, magbasa ng iyo pong makapangyarihan salita. Muli, Lord, buksan mo yung aming puso, ang aming isipan, Lord, upang lubusan namin itong maintindihan. Dalangin ko na maisa buhay namin ang iyong salita, Lord. Tuparin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Turuan mo po ulit ako, samahan at gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Salamat po, inaangkin namin, Lord. Tagumpay na naman ang aming gawain ito. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Pili, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pinakamataas na pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa pakikipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Bago po ulit simulan ang aking sharing, hinayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos, at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat. Napakalakas na ang ulan sa labas mga kapatid. I pray na malinaw tayo makapakinig, makapag-aral ng salita ng ating Diyos. Ano ba? Kahapon ng umaga, isinare ko sa inyo ang chapter 1 hanggang part ng chapter 2. Ito ang pasimula ng chapter 2 na dito sa Nehemias. Nagpaalam nga si Nehemias sa hari at pinayagan naman siya. Pinadalan pa siya ng mga turoso ng mga kakailanganin niya sa pag-aayos ng pader, pag-aayos din ng mga pintuan, at pinasamahan pa siya. Pero doon nga, may mga nagalit dahil sa aayusin nila ang lugar ng Jerusalem, lalo na yung pader at mga pintuan nito. At dito po, sa verse 11, kung basahin natin, chapter 2 pa rin po ako ng Nehemias. Dumating ako sa Jerusalem, 3 araw na ako roon, ay hindi ko pa ipinapaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. 3 araw na siya, pero hindi pa niya pinapaalam kung ano gagawin. Wala pa siyang pinagsasabihan kung ano ang purpose, bakit siya bumalik ng Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lungsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang astong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis sa daan patungo sa bukal ng Dragon, hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang iba-ibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunod nitong pintuan. So, 3 araw na, wala pang pinagsasabi kung anong gagawin niya, kung ano yung inuutos ng Diyos. At isang araw, gumising siya madaling araw pa. Lumakad siya, umalis siya. Sinuri, sabi dito, sinuri niya yung mga pader at ang mga pintuang nasunod.
Kung hindi kagad, halika, gawin na natin. Ayusin na natin pader. Sige, takpan mo na. Wala kagad ganun pangyayari, no? Punta siya nun, sigurado. Pagdating niya ng Jerusalem, nang makita niya ito, sigurado, kagaya ng una na malaman niya kung anong tungkol sa Jerusalem, nalungkot siya, umiyak at nanalangin. Sigurado, pagdating niya rin, nang makita niya personal ang Jerusalem, nalungkot siya, umiyak at sigurado, nanalangin siya kaagad. Ito rin ang dapat natin ginagawa sa ating mga balak sa buhay, sa ating mga gagawin. Lalo, hindi tayo nagpapadalos sa Diyos. Unahin natin ang manalangin, humingi ng tulong, humingi ng gabay, humingi ng proteksyon sa ating Diyos. Bago natin gawin ang isang bagay, siyempre, dapat, siyempre dapat inilalapit natin ito sa ating Diyos. Tinatanong kung tama ba ang ating gagawin, di ba maayos ba, kalugod-lugod ba sa Kanya, at hihingi tayo ng tulong sa Kanya. Kagaya ni Nehemiah, sunitin ko lang, 3 araw nang nandun, walang pinagsasabihan. Parang lihim muna. At yun nga, lumakad siya, sinuri ang mga pader na nasira, ang mga pinto na sunog. Nagpatuloy, sabi sa verse 14, nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno. Kaya naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabihan sa mga Hudyo at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Lihim pa rin ang lahat. Sigurado habang naglalakad siya, nagpipray, Lord, tingnan mo ang lugar, di ba? Wala pa siyang sinasabihan kahit na alam niya na kung sino yung mga makakasama niya. Alam niya kung sino yung mamumuno sa ganyan. Ano po, hindi pa rin siya nagsasalita. Wala pa rin siyang pinagsasabihan. Sabi nga sa 16, hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nanggaling at kung ano ang aking ginagawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos sinabi ko sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. Ayusin na natin ang mga nasira, nawasak, nasunog sa Jerusalem upang mahango na tayo sa kahihiyan. Yan ang napakagandang sinabi rin ni Nehemiah, bukod sa lugar, kundi sa kanilang buong pagkatao na matapos na ang kahihiyan. Ganun din sa ating mga sarili. Ayusin natin ang lahat. Ang puso, ang isipan, ang pananalita, ang pag-iisip, ang pagkilos, at buong pagkatao. Ayusin na natin para mahango na tayo sa kahihiyan. At bilang mga mananampalataya, bilang mga tumanggap sa Panginoong Hesus, bilang naglilingkod sa ating Diyos na buhay, kailangan natin maayos yung mga nasira sa atin na hindi pa tayo lubusan nakakakilala sa Diyos. Kung ano yung ginawa, kung ano yung pananalita lang, nakakahiya. Kung ano yung mga plano natin na masasabi natin hindi maganda. Ano po, yung mga hindi nakakalugod sa Diyos na ating mga ginawa.
nakakahiya tayo una sa Diyos. At yun nga, ngayon bilang mananampalataya tayo, bilang mga lingkod ng Diyos, dala na natin ang pangalan ng ating Panginoon Jesus. Dala-dala na natin. Kaya dapat maayos tayo, baguhin ang lahat ng hindi magandang nagawa, yung mga nasabi na nakakapanakit sa ating kapwa. Dapat ito hindi na natin gawin o sabihin. Itigil na natin ang masamang gawain, masamang pananalita, masamang pagkilos, mga masamang plano. Ito'y dapat baguhin na natin, ayusin na natin upang mahamon na tayo sa kahihiyan. Yan ang tinuturo sa atin, mga kapatid, ngayong umaga. Mag-ayos tayo. Ayusin natin ang buhay. Gusto natin maging maayos, di ba? Ang buhay, ang ikinabubuhay, ang kalalagayan, ang relationship sa ating Diyos. Magbalik loob na tayo sa Kanya ng buong puso at kaluluwa upang maging maayos na tayo. Maging maayos yung relationship sa Kanya, maging maayos ang ating buhay, maging maayos ang ating pagkatao. Magsimula na tayo ngayon na mag-ayos. Unang-una, ayusin ang relationship natin sa ating Diyos. Yan ang unang dapat natin gawin. Yan ang unang pinapaalala sa atin ngayong umaga nito. Kagaya ng gagawin nila ni Nehemiah na pag-aayos. Sinabi niya na kung anong gagawin. Ito rin ang sinasabi sa atin. Ito rin ang dapat natin gawin. Ayusin natin ang ating buhay para sa Diyos, sa ating pamilya, sa ating mga mahal sa buhay, at sa ating kapwa. Tuloy po natin. Ulitin ko sa 18 at sinabi ko na sa kanila kung paano ako ulitin ko sa 17 ulit, mga kapatid. Pagkatapos sinabi ko na sa kanila, nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo natin muli ang pader ng lungsod upang mahango na tayo sa kahihiyan. At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Maganda na sila. Nang pagkasabi ni Nehemiah na yung pinagagawa sa kanya ng Diyos at yung sinabi din ng hari na pinanggalingan niya, ay sagot kagad nila, kung gayon, simulan na natin ang pagpapatayo o ang pagtatayo, ang sagot nila. Kaya naganda nga sila upang simulan ang gawain ito ng pagkarinig pa lang nila. Kung gayon, sabi nila, simulan na natin. Naganda na sila yung mga gagawin, pinausap na nila sigurado yung mga makakasama nilang gumawa doon, yung mga kagamitan nila, hinanda na. Ganun ang ginawa nila. Hindi yung pagkasabi na itong sabi ng Diyos. Ito dapat natin gawin. Nakita nyo naman ang kalalagayan ng ating lugar. Na hindi yung, teka muna. Maghanda muna tayo na sabihan muna natin sila para makarelax din. Pahinga-pahinga muna tayo. Para, kumbaga, magpalakas muna tayo. Tulog ng maaga, kain ng maayos. Saka na tayo mag-umpisa. Para talagang prepared tayo. Pero, hindi ganun ang ginawa nila. Kung gayon, magsimula na tayo, sabi nila. At naghanda nga sila kaagad. So, yun din. Dapat kapag may inutos sa atin ng ating Diyos, may narinig tayong salita ng ating Diyos, sinasabi na dapat natin gawin, ito dapat tayo, kaagad natin ito dapat na ginagawa.
ngayon mismo. Manalangin kagad, tulungan tayo na magawa natin yung inuutos ng Diyos. Ganun ang gawin natin. Ganun ang pag-uumpisa ng pinagagawa sa atin ng ating Diyos. Yung mananalangin, yung tulong ng guidance, ng protection, ng kalakasan, ng tamang puso't isipan para magawa natin ng tama, maayos, lalo na tapat ang pinagagawa sa atin ng ating Diyos. Sabi sa verse 19, biglang may ngunit dito habang sila'y nagplano na, naghanda na sa pag-aayos nito. Ngunit nang malaman ito ni na Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal ng Ammonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtatawanan nila kami at hinamak at sinabing, ano ang ginagawa niyong iyan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? No? Ito yung mga taga-ibang lugar to na malapit sa kanila. Yun nga si Sanballat, Tobias at si Gesem na taga-Arabia. Pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabi, ano ang ginagawa niyong yan? Hinahamak ba ninyo? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari? Hindi nila alam, ang hari nga nagutos nila na gawin na nila. So meron talagang mga ganyan. Habang tayo ay nag-aayos ng ating buhay, habang tayo ay nagbabalik loob sa Diyos, meron talagang hahadlang, merong magtatawa, merong maglalait, merong manghuhusga. Dati ka lang naman manginginom, dati ka nga sugaruli, tapos ngayon pa ganyan-ganyan ka. Meron mga ganun mga kapatid. Diba? Dati ka nga babaero, diba? Dati nga sama ng ugali mo, palasigaw ka lang, tulog ka lang ng tulog tapos kain, lasing dito, lasing dito. Ngayon ganyan. Diba? Meron po talaga yun at hindi yan mawawala. Nandyan pa rin ang mga panghuhusga ng tao. Pero hindi natin ito dapat pinapansin. Ituloy lang natin yung pagsunod natin sa ating Diyos. Ituloy lang natin yung pagbabalik loob natin sa ating Diyos dahil hindi naman tayo pababayaan ng ating Diyos. Dahil gusto nating mabago ang sarili natin. Di ba? So, sarili naman natin yung aayusin. Ano ba ang kabahagi nila sa buhay natin? No? Yung mga nangungutya, nagsasalita ng hindi maganda sa atin. Bilang mananampalataya. Sa Diyos tayo aasa. Sa Diyos tayo hihingi ng tulong. At ito naman ang sagot ni Nehemiah. Pagkatapos silang pagkatawanan, no, na hinamak at kung ano-anong sinabi. Sinagot ko sila. Sabi sa verse 20. Last part na po ito ng chapter 2. Sinagot ko sila. Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami ng kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo. Ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem. Yan ang salita ng ating Diyos. At yan ang sagot ni Nehemiah sa mga taong nagtatawa, nangahamak sa kanila. Dahil gusto nilang ayusin ang Jerusalem, ayusin, baguhin, no? Yung mga nasira, muli nilang buuin. Ulitin ko lang, sinagot ko sila, pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan at kami na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaalaman sa Jerusalem, mga kapatid. Wala silang karapatan. Kaya babaguhin din natin ang ating sarili sa tulong ng Diyos at tayo ay kanyang pagtatagumpayin. Yan ang sinasabi sa iyo.
pagtatagumpayin ka ng Diyos sa iyong mga plano sa buhay. Dahil lumapit ka na sa Diyos, nagpalikloob ka na, humingi ka na ng tawad, pinagsisihan mo na lahat, isinuko mo na ang buhay mo sa Diyos, kaya siya na ang bahala sa iyo. Diba? Napakagandang pag-aaral nito mga kapatid. Siya na ang tutulong sa atin at siya magbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. Magiging maayos na ulit ang ating buhay, ang ating pamilya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat sa salita ng ating Diyos na narinig natin ngayong umaga nito. Kaya dito mga kapatid, nagsimula na tayo. Kagaya nila ni Nehemias, nang marinig ng mga tao roon, lahat ng naroon, nagsimula kaagad sila. Nag-ayos na ng kanilang mga sarili at mga gagamitin. Yan din ang dapat natin gawin. Magsimula na tayo. Ayusin ang ating puso, ang ating isipan, ang ating buhay. At sumunod na tayo sa Diyos. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, magtatagumpay na tayo. Magtatagumpay tayo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating napakinggan, nabasa at napag-aralan ngayong umaga nito. Dalangin ko, maisa buhay natin ito. Magawa natin ito, matupad natin ito. Habang gumigising tayo sa umaga, habang ginising tayo o ginigising tayo ng Diyos sa umaga, kasabay nun ang pag-aayos natin sa ating buhay. Kasabay nun ang pananalangin sa salamat at pagpupuri sa Diyos dahil magtatagumpay tayo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Mananalangin po tayo. Manalangin din kayo. Ipagpasalamat natin sa Diyos ang mga narinig natin na galing mismo sa kanyang salita ngayong umaga nito. Magsiyo po tayo. Yes, O God, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli kami nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal sa amin. Salamat sa iyong salita na aming napag-aralan, nabasa, napakinggan ngayong umaga nito, O Diyos. Maraming salamat. Salamat. Tulungan mo nga po kami, Lord God, na magsimula ng mag-ayos. Una ng aming relationship sa iyo. Relationship sa aming mga mahal sa buhay. Relationship sa aming kapwa. Tulungan mo po kami. Turuan mo po kami na maging maayos sa lahat. Ayusin na namin ang aming puso, ang aming pag-iisip, ang aming pananalita, pagkilos, Lord. Tulungan mo po kami na magsimula ng ayusin ang aming mga buhay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob. Lagi mo po kami proteksyon sa mga taong magsasalita ng hindi maganda habang kami po ay nagbabalik loob sa iyo. Patibayin mo po kami. Patibayin mo po yung aming pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesus. At turuan mo po kami. Mahalin kahit na ang mga taong hindi mabuti sa amin. Kahit sa mga tao nagsasalita na hindi maganda, mahalin namin sila at kami magpakumbaba sa pangalan ng Panginoon Jesus. Salamat. Salamat. Dahil naniniwala ako, Lord, na ang lahat na sumusunod sa iyo ng tapat ay hindi mo pinapabayaan. Hindi mo iniiwanan, Lord. Kaya salamat po dahil naniniwala ako kung hindi mo kami iwanan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po. Pinapanalangin ko, Lord God, ang lahat ng nakapakinig nito, nakapanood nito, Lord, na sila po ay ingatan, gabayan, proteksyonan, at ipagkaloob ang kanilang mga pangangailangan everyday, Lord God. Palakasin mo po yung kanilang katawan. Huwag mo po silang pabayaan magkasakit. Maging normal, Lord God, ang kanilang mga katawan simula ulo hanggang mga daliri sa paa, malakas sila. Inside out ng katawan, wala silang sakit, O God. In Jesus' name. In Jesus. Dalangin
ko din na lahat na nakapakinig at nakapanood nito, Lord God, sila din ay mag-share ng iyong salita para lahat ng tao ay mabago ang buhay. Dahil yan ang gusto mo sa amin, Lord, ang baguhin ang aming buhay sa pangalan ng Panginoon Jesus. Kaya Lord, tulungan mo kaming mabago ang aming mga buhay. Tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami. Samahan at proteksyon mo sa pangalan ng Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Lord, for all the blessings, guidance na ipagkakaloob mo po sa kanila at sa amin lahat. Salamat, Lord, dahil nagtagumpay na naman ang aming gawain. Salamat po sa inyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Muli, Lord, pinupuri kita, pinasasalamatan, sinasamba kita. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoon Jesus at sa pakitipisan ng Banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin. Napakabuti ng Diyos sa atin. Mahal tayo ng ating Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.